Hello, ngayon ay turuan ko kayo kung paano kayo mag-withdraw through USDT para mas malaki yung pera na makukuha niyo kumpara sa pag-withdraw direct to GCash. Okay? So, ang gawin niyo lang ay kunin yung contact address ng agent kung kanino kayo magpapa-withdraw. Okay? So, kapag meron na kayong contact address, diretso kayo dito sa points ninyo. Ayan. And then, i-click itong withdraw sa baba. Ayan, i-click yan. Tapos, tingnan niyo itong method na to. Okay? Since yung method natin is naka-GCash siya, kailangan natin siyang palitan ng USDT TRC20. So, ang gawin lang natin ay i-click itong parang dalawang arrow sa baba. Ayan. I-click yan. Mapupunta tayo dito. And then, hanapin nyo lang itong USDT TRC20 na yan. Okay? And then, i-click natin yung view. Okay? I-view natin. Or, bind yung nakalagay dyan kung wala pa kayong contact address natin or hindi pa kayo nakapag-withdraw ng USDT. Okay? I-click lang yan. And then, ilagay yung code ninyo, security code. Make sure na hindi nyo siya makakalimutan dahil yan po yung gagamitin ninyo every time na mag-withdraw kayo. Okay? Ayan. Tapos, wala kayong contact address dito. Okay? Since baguhan pa kayo. So, ang gawin nyo lang is, ilagay dito yung contact address. Okay? So, for example, meron na kayong contact address. So, ilagay nyo yan dyan. Yan. And then, I click lang yung submit. Pag submit natin, antayin mo lang yan na matapos yung oras. Okay, tapos i-click lang natin tong check. Ayan. Pagka-check na yun, okay na yan. So, babalik kayo dito sa part na to. Ang makikita nyo hindi na GCash, kundi USDT TRC20. So, i-click nyo lang yung withdraw. Ayan, i-click nyo lang yung withdraw. Tapos, ayan, ilagay nyo yung amount kung magkano yung i-withdraw nyo. For example, sa akin is $20. Okay, click lang yung submit na yan. And then, i-confirm. Pagka-confirm, huwag kayong maguguluhan guys ha. Kasi makikita dito yung receiver's name. Kapag makita nyo yung receiver's name, tama naman. Okay? So, i-exchange to coins lang. Okay? Yan, exchange to coins. Pagka-exchange to coins na yan, ilagay ulit yung passcode ninyo na ginawa. Huwag nyo talaga yung kalimutan dahil hindi kayo makapag-withdraw kapag nakalimutan nyo yan. Ayan, successful na siya. And then, maka-receive kayo dito sa message ng arrival notice. Ayan, arrival notice na yan. I-click nyo lang yan. And then, ito na yung nawi-withdraw natin. So, ang gawin nyo lang is i-screenshot nyo lang ito. And then, i-send nyo doon sa agent kung kanino kayo nagpapa-withdraw.